Hi mga kalaps, ganito natin sisimulan ng ating araw ngayon. Ang pagluluto ng aming breakfast, ayan nakikita niyo yung piniprito ko ay yung paksiw namin ng isang araw pa. Ipiprito na natin ngayon yan ng pa-crispy para masarap. And ang partner natin dyan ay ang request ng aking mother na corned beef. Ayan, bumili pa ako sa labas niyan kasi naubusan kami. Yan ang favorite corned beef ng nanay ko. Yan talagang brand na yun. Hindi siya kumakain ng ibang brand. And yan din ang favorite niyang breakfast. Pag yun ang nakahain sa breakfast, hindi pwedeng hindi siya kakain. Hindi ko alam kung bakit pero nasasarapan siya dyan. And nakapaggayat na ako ng sibuyas bawang na ilalagay natin sa corned beef. Marami akong ginayat kasi gusto ko yung maraming sibuyas ang bawang ng corned beef. And ito nga pala yung gamit naming oil. Paiba-iba ng brand pero laging canola oil lang. Mas maganda kong olive oil para mas healthy. Pero canola oil lang ang meron kami. So habang nagpiprito tayo, magigisa na ako ng corned beef para mamaya-maya ay makakain na tayo. Konting oil nga lang pala yung nilagay ko. Yung tamang may panggisa lang tayo ng ating sibuyas at bawang. Dahil yung corned beef naman mismo ay may mantika na siyang kasama sa loob. So hindi ko na dinamihan ng mantika para hindi rin masyadong mamantika yung kakainin natin. Kasi masama rin. Hindi naman namin araw-araw ang corned beef. Halos napakadalang lang namin kumain ng corned beef sa isang buwan. Kasi nga masama rin para sa amin and para kay mama especially. Dahil binabantayan rin namin yung mga food intake niya. So ayan na, naggigisa na tayo ng corned beef. Gigisa lang natin yan hanggang sa matuyo-tuyo siya, yung wala na yung mga sabaw-sabaw niya dyan. Kasi ganun yung gusto naming texture ng corned beef. And then after nyan, kainan na, maghahain na tayo. Ready na ang ating piniritong paksiw na galunggong. Ayan, super crunchy niyan, kaya napakasarap niyan. And ayan na, magkakainan na tayo. Ready na ang ating corned beef dyan. Ayan, kompleto kami ngayon kasi umuwi si Noriel galing Nara kahapon para bumili ng mga kailangan ng mga estudyante niya sa school. Ayan, bumili siya dito sa Puerto kaya kasabay namin siya ngayon. Ganito rin ba kayo kumain ng corned beef? Share ko lang. Ayan, kukuha kayo ng konting corned beef. Then ihahalo nyo sa plain rice. Parang magiging sinangag na rice na siya. Ayan. Para kahit konting corned beef lang, malalagyan na ng corned beef yung buong kanin nyo. Yummers! Kain po tayo! After namin kumain dyan, syempre naghugas pa ako ng plato. And after nun, pumunta kaming terminal para ihatid si Noriel dahil Sunday ngayon, kinabukasan ay may pasok na siya sa school. So ihahatid na namin siya. Si mama ang aming driver. Ayan, nasa sasakyan na kami and on the way na kami sa terminal para ihatid siya. Then after nito ay pupunta raw kami ng palengke para bumili ng aming mga grocery and mga kailangan sa bahay. So ayan, on the way na kami. Ang terminal nga pala dito ng mga van ay 15 to 20 minutes away sa aming bahay. May dadaanan pa kaming 3 barangay bago makarating sa terminal ng van na bumabiyahe papunta sa mga municipality dito sa Palawan. Dati malapit lang yung terminal dito sa amin, mga 5 minutes away lang kasi nandun lang siya sa New Market dito sa amin. Pero nagkaroon kasi ng renovation, nilipat siya sa bagong terminal. So yung dating terminal sa New Market is abandoned na. Ngayon nandito sila sa mas magandang lugar pero malayo nga lang sa bayan. Kaya nung nilipat ito, maraming nagreklamong mga commuters, especially yung mga manggagaling sa north kasi maraming pinagkaiba talaga dun sa way nila ng pagsakay and pagbaba ng mga pasahero. Pero mukhang nasanay naman na yung mga commuters ngayon sa bagong rules and regulation about sa pagsakay sa mga van. And mukhang smooth naman na yung mga nangyayari ngayon. So ito nga pala yung bagong terminal dito. Dito lahat ng van naka-park and naghihintay ng mga pasahero. Bawal sila pumunta dun sa mismong Puerto Princesa proper para mag-pick up ng mga pasahero or maghatid ng mga pasahero. Dito talaga nila binababa and pinipick up. Hindi na rin naman mahihirapan yung mga bagong dating na pasahero na pumunta sa city proper dahil marami na rin mga nakaabang na multicabs and mga tricycle na pwede na lang sakyan papunta sa city proper. Malapit na kami sa van na sinasakyan lagi ni Noriel pagka umuwi at pumupunta siyang Nara. RJ Lines lang siya sumasakay, walang ibang van. Nagustuhan niya yung service ng RJ Lines kaya yun lang talaga yung tinatangkilik niya. Sa mga curious dyan, maraming van ang bumabiyahe papunta sa iba't ibang municipality ng Palawan. For example, kay Noriel Nara, marami kayong pwedeng van na masakyan, hindi lang RJ Lines. May iba't ibang
company na nag-o-offer ng rides papunta sa Nara, Palawan at sa iba pang municipality. Nahahati kasi South and North. So maraming mga van na nag-o-offer papunta sa North and South. Bumabiyahe sila mga 5 to 6 times a day ata. Nagsisimula sila ng madaling araw na biyahe na sila. And hanggang gabi meron silang biyahe. Hanggang 7 p.m. ata ng gabi yung last na biyahe nila. So maraming masasakyan yung mga gustong bumiyahe papunta sa iba't ibang municipality ng Palawan. Yun nga lang, magtanong kayo kung available kasi minsan mabilis talaga mapuno and by booking ang labanan. Sa mga magtatanong nga pala kung magkano yung babayaran ng pamasahe sa van, depende sa layo ng pupuntahan niya. For example, sa Nara, if I'm not mistaken, 150 or 200 pesos ata. Thank you for watching!